Hindi pa ako natulog. Pero natulog na ako kagabi. Gising ako, I think 11 p.m. Then nag-start na ako mag-study. And today is morning, 4:58 a.m. November 13. And it's 5 a.m. in the morning at nag-aaral ako. And natapos ko na yung aaralin ko at babasahin ko naman mamaya. So harsh. Dito talaga ang buhay estudyante. Yeah, focus na ulit ako. I'm finishing yung subject ng MS today. So, yung MS pinag-aralan ko for how many days? I think 2 days. Ngayon yung ika-2 days kasi kahapon pumasok ako sa review school and yeah. Kasi psychiatric tinapos ko siya. Before pa bago ako mag-MS. So, today, MS ako. Then, tomorrow is maternal. Yun. Ito ang buhay ng estudyante, guys. Mamaya, ako matutulog. Kakain ako muna ng breakfast. Kasi minsan, hindi ako nakakain ng breakfast. Then, after nun, matutulog ako. Magpapaprint ako ng aking babasahin na konting notes. Then, yun, focus ako, mag-answer ako ng konting question sa MS. Kasi may tinapos ko na yung isang pad. Ngayon, may tatapusin pa ako mga, I believe 300 questions sa MS. So, yun guys. Yeah, see you later and good morning. Kagising ko lang guys. Kasi, tulog ako. Gising ako ng madaling araw. So, hi! Malapit na ang word exam. And this vlog will going to be late upload, guys. Kasi hindi muna ako nag-YouTube for 2 weeks. Kasi yung mga videos na upload doon, yun ay schedule upload. October pa yun na-upload. Na naka-schedule na yung November upload. So, ayan. Ang daming kalat ko sa table kasi nag-aaral ako. Yung binder ko pumunti sa table. So, ayan. Life of a reviewee is really hard. Right now, I'm finishing medical surgical questions. And hindi pa ako tapos. Natapos ko kahapon ay Palmer. Ngayon, I am from second day of medical surgical. Kasi last day, medical surgical natapos ko isang pad. Ngayon, dito sa malaking binder naman na questionnaires ang sinasagutan ko. Ayun. So hard. And yeah, samahan niyo ko sa aking pangarap sa pag-review ko. You can see my life as a reviewee. Napakahirap guys. So, see you any other day. Kakain na ako, lunch na, and magpapaprint pa ako ng importanteng bagay. Ang ganda palang mag-aral pag madaling araw, guys. Mas love ko mag-aral tuwing madaling araw. Nag-aaral ako ay pagkatapos kumain kasi busog ako. Tapos sa morning, since tulog ako kanina kasi kanina paggising ko ng 6, kumain na ako agad, then natulog na ako. Then afterward, usually kasi pag papasok ako sa school, review school, ang uwi namin 6 or 5. Tulog ako niyan sa pagdating ko.
kakain lang ako or pagtutulog muna ako din. Gigising ako 11 PM ng gabi or alas 12 ng gabi para mag-aral na ako hanggang madaling araw. Abutin ako ng 4 AM to 5 AM. Then, tutulog ako ng umaga. Sometimes, aaral ako ng nagigising ako 9 PM. 9 PM hanggang madaling araw, nag-aaral ako hanggang 4 AM. Tapos, gigising ako ng mga 6. Pag minsan, maaga ako magising. Kakain ako, din tutulog ulit ako. Pag walang pasok, ganito ako. Actually, may pasok kami ngayon. Pero, din ako pumasok kasi kulang na yung araw ko para sa schedule ko. In-schedule ko na yung pag-aaral ko. At marami pa akong mabasahin. Pag pumasok, mahuhuli ako. Yung MS, tinatapos ko siya ngayon. Dito sa isang pad na to. Kasi, mas maganda siyang basahin eh. Yung mga questionnaires. Tapos, after this, babasahin ko ulit yung notes. Kasi, maganda yung notes sa review school. Yung aming sinusulat palagi. Maganda yung notes nila talaga. Kaya, after this, babasahin ko ulit yon. Then, bukas, maternal ako. Maternal ako and community. Although, tapos ko nang aralin yung community, pero may binigay sa aming notes na kailangan babasahin ko yun. So, yeah guys. See you in any other day. Yung mga videos ko sa YouTube, late upload na yun guys ha. Hindi man po ako nag-YouTube ngayon. Ngayon ay November 13. 2 weeks na ako hindi nag-YouTube. Nag-music lang ako para, maingay. As you can see, sa labas may nagsisisigaw, what do you call this? Foreseeable crisis. Joke only. Or maybe future health threat. Hindi naman health threat, no? Hindi naman health threat siya. I think it is foreseeable crisis. Well, self-destructive yan tawag dyan, guys. So, nakaka-distract ng ating pag-aaral. Pagpapakinggan natin. Kaya, buti na lang, may YouTube dito at nag-music ako while aral. So, yeah. At guys, meron pala ako mga vlog pa na i-upload na hindi ko pa ina-upload na latest. Yung mga sa review school, hindi ko pa yun ina-upload kasi busy talaga ako guys. Yung mga video talaga na yun ay na-upload na ngayon lang na-publish or schedule for publish ng YouTube. Na-upload ko na yung matagal na. So, yeah. See you in any other day or later. Maybe if I have time, maybe I think tuwing nagpapahinga lang ako nagba-vlog. Pagpagod na yung mind ko sa pagbabasa. Kaya itong vlog na to is mixed to. Marami tong araw na pinagsama-sama. So, let's see you in other day or later or maybe pag may time ako. So, yeah. Bye-bye! Subscribe na kayo sa aking vlog. Samahan nyo ako sa aking pangarap na ma-reach ang registered nurse. Napakahirap guys. Napakahirap ng board exam. We need to study hard. A few moments later.
2,000 years later. Okay, so, yeah. Tapos na ako kumain ng dinner at nag-aaral ulit ako. Pero basa-basa na lang ako, then answer ng question. And, naubusan ako ng highlighter, guys. Kasi may sistema ako ng pag-highlights. So, may yung orange ko, pang questions ko yun. And yung yellow, ginagamit ko yun sa questions. Pagsagot ng questions at pagsagot yung answer yellow, yung mga importante orange, para mabilis ko siyang maalala. Kasi yung ginagamit ko sa notes ko, dalawang kulay lang yun, guys. Sa notes ko, blue and green, light yun. Either kahit anong kulay na blue. Pang minsan may yellow and orange.
Pero yung orange ko, I will show you kung paano ako mag-note taking, guys. Yung para mabilis mong maalala yung sinusulat mo. Kung ano yung kulay na naka-assign. Since sa nursing kasi may mga gamot, mostly, pag gamot, kulay orange ang kulay ko. Kaya kapag may orange, makita ko yung gamot na kulay. Yun ay gamot. Kaya may sistema talaga ako sa note-taking ko. Yung sa question and answer, or orange and yellow. Important, orange, yellow, yung right answer. Pag SATA or except, yung orange, lahat ng positive. At yung except, yun yung kulay yellow. Ibig sabihin, yung orange yung tama at yung yellow ang mali. So, pag mag-SATA, pupulayan ko lahat ng choices na tama para maalala ko. Yung ganun ako magkulay, kaya masaya ako sa highlighter. Kasi, yun lamang yung basis ko na mabilis kong maalala yung binabasa ko at sinusulat ko. Ayun. Bumili ako ng highlighter. Wala kasing puro orange. Ay, marami na akong highlighter na ibang kulay. Kaso, ang mabilis kong maubos, yellow and orange. Kasi, kalimitan, ginagamit ko to sa Q&A, answering question. Nagpa-practice test ako, pre-test ako lagi. Kaya, laging ubos ang orange and yellow. Tapos, kung kailan pa malapit ang board exam, naubos ang orange ko. Ano ba? Tapos, syempre, ang mahal-mahal pa naman ng highlighter. Walang Faber-Castell na favorite ko sa warehouse. Yun ang pinakamalapit dito sa Espanya. Buti na lang, may nakita ako na Snyder na brand. Maganda rin yung pagka-orange niya. Kasi guys, mapili akong sa pagkuha ng highlighter na kulay. Kasi minsan, meron kasing highlighter na paig yung kulay. Hindi ko yung maalala pag yun ang ginamit ko. So, may paig na highlighter, ginagamit ko lang yun sa mga journal. Pero, pag mga question and answer, ginagamit ko highlighter na brighter para mabilis ko maalala. So, itong Snyder, maganda yung highlighter na to. Para siyang Faber-Castell at saka Stabilo. Ma-bright siya. Mabilis siyang makita pag ano. Kaya, ito ka yung binili ko. Hindi ko akalain na meron pala doon sa may pinto na mura. Nakabili na ako. Ang engak talaga pagdating. Kasi pag bibili talaga ako sa National Bookstore, like National, Muji, Office Warehouse, kung kailangan ko lang talaga, like for example, highlighter, kailangan ko doon talaga pumunta sa highlighter na area. At yun lang talaga bibilin ko. Pag may extra may extra akong kailangan, bibilin ko. Tapos, ayun, nagtingin ako ng puncher. Grabe, ang mahal ng puncher, 1,000. Sa bagay, sa ibang bansa, mahal talaga yung puncher. Pero actually, sa National Bookstore, 350 lang yung 3-hole na yun. Guys, mahal dun sa pag naswerte kayo guys, madaling maubos kasi yung puncher na 3-hole, National Bookstore 350. Sa Lazada, 500 plus. Pero wala na, ubusan na kasi yun sa National. Kaya ito ko lang nakita sa Office Warehouse. Kasi yung puncher na 3-hole, yung ginagamit ko sa notebook ko. Pagkatapos kong gamitin, binubok bind ko talaga lahat ng hands-out ko. 3-hole ako. Pero may 2-hole ako ngayon. From Sega. Trinay ko. Maganda rin pala yung 2-hole. So, bumili na lang ako ng single puncher kasi mas mura yun. Yun, ganun lang. So, ito binili ko. Mas brighter na kulay. Mas maganda guys na gamitin yung brighter na kulay pag highlights kaysa sa paig na kulay guys. I bet to tell you this. Tapos bumili ako nito. Orange lang sana bibilin ko. Nakita ko mura lang siya. Titus guys. Mura lang talaga yung Titus. Pero bakit dito sa Philippines wala pa silang Titus na may window? Kasi guys, sa ibang bansa, gano'n sa Muji, may window na ang Titus na highlighter. Yung, di ba pag tayo nag-highlighter, hindi natin makita kung tapos na yung hina-highlights natin. Hindi natin makita yung hina-highlight natin kung hanggang saan. Yung meron kasing highlighter na may window, na pag hina-highlights mo,
hanggang doon ka lang maghalas para hindi ka lalampas doon sa words. So yun guys, ang aking pag-answer and question, kumuha ako ng extra paper pad. Ito kasing pad na to, nanggaling to sa tatay ko, binigay niya to sa akin. Ito yung ginamit ko na paper, extra paper sa pagsagot ko ng 1 to 100 items. Tapos, di ba sinusulat ko yung answer? 2 beses ko siyang tinitest. Halimbawa, sa unang test ko, mababa ako, like, below 50 ang nakuha ko sa 1 to 100. I-retake ko ulit yun. Tetesting ko ulit yun. Hanggang sa mataas ang makuha ko. Then, pag mataas ang makuha ko, titigil na ako, guys. Then, ang gagawin ko naman, babasahin ko naman ulit yung test na yun with highlighters na. Yung highlighter na orange and yellow. Afterward, kung mabasa yung 1 to 100 na tinest ko, yung rational, yun naman ang babasahin ko sa likod kung paano nangyari yung, na yun ang sagot. Yun. Yung kasi yung sinabi nung yung sa YouTube na sinubscribean ko, I'm looking forward to it, at maganda yung technique na yun guys, basahin yung rational sa likod para kung ikaw ay naguguluhan sa sagot mo. Halimbawa, alam mo naman yung sagot mo na B. Halimbawa, parang nag-doubt ka at bakit kaya yun ang sagot, mali ka. So, pumunta ka sa rational, tingnan mo kung tama yun. Para ma-clear up yung mind mo. Para, baka kasi madala mo sa board exam. Halimbawa, lumabas yung question na yun. Tapos, sagot mo pa rin yung sagot mo mali. So, yun guys, ganun ang aking sistema. I will show you kung paano ako mag-note-taking talaga. Sana makatulong ako sa mga ibang nag-aaral. Yung notes ko guys, ang sistema ng highlighting ko, 3 highlighter lang ang gamit ko. Uniform siya guys, para mabilis kong maalala. Paminsan 2 pa nga lang. Yung orange kasi, yun yung sa mga gamot. Tapos, yun. I will show you guys basta. So, malapit na ang board exam. Kailangan Friday, ma-stabilize ko na yung buong body ko, yung sistema ng katawan ko. Kailangan kalma na yung buong katawan ko. Dapat hindi na ako magbabasa. Dapat mag-ano ko lang. Ang tawag, hindi ko ma-explain. Itatouch ko na lang lahat ng papel. Parang gano'n. Gano'n nagawa ko. Parang gusto ko inatouch eh. Samas yun. Then, afterward, pagkatapos ng board exam, hindi pa ako uuwi kasi magko-contemplate pa ako, guys. Guys, ganito. After board exam, sabi ko sa mother ko, kasi doon ako maghintay ng result, pero nandito pa rin ako sa dorm. Gusto ko lang kasama sila paglabas ng result. Mas masarap kasi sa pakiramdam na kayong family mo ang naghihintay ng result. Yun, kaya ako umuwi pag result ng board exam. Tapos, after board exam next week, magko-contemplate ako, magdadasal ako. Then, I promise na kailangan ko magdasal sa Quiapo Church. So, pupunta ako sa Quiapo Church na after board exam, magdadasal ako ng rosary doon. Yun. Tapos, dito sa dorm, magdadasal din ako dito sa dorm kasi nag-sacrifice ako, I think, mga 1 month yata, and hindi ako nagdasal ng rosary. After board exam, magdadasal ako ng rosary before ako umuwi. Tapos, ayun, magsisimba ako. And, ayan, mahirap ang buhay ng isang review. Lalo na sa tulad ko at my age, mahirap mag-aral. Kapag ikaw ay 30 plus above na, talagang iba na talaga. Di tulad noong ako'y mga 20 plus, nung ako'y high school, iba talaga na pag tumatanda ka tingin nag-aaral. So, yun. Aral na ulit tayo at pala nga, yung aking schedule ng room, hindi ko na sasabihin. Secret na lang. After board exam ko na lang sasabihin. Nashy ako eh. Pero alam nyo ba, yung schedule room na yun yung pinangarap kong school na doon ako mag-board exam. Yun talaga yung pangarap kong school. Doon ako
na ako yun mag-board exam. So guys, aral na ulit tayo kasi ayokong maano yung panahon. So yeah, ko pang aaralin. Tatapusin ko ngayon ang MS. Bukas magma-maternal ako. Then babasahin ko yung last yung CHN na galing kay Sir. You know, babasahin, basa-basa. So yeah, see you in any other day pala nga guys. This vlog will going to be late upload. If may makita kayong upload na bagong vlog or yung video sa YouTube ko, schedule upload yun. Na yun ay October ko pa ginawa na na-schedule ngayon. So, mag-update ako ng vlog ko by next week pa after board exam. Kasi ayoko mag-upload ngayon ng latest video ko. So, isa-sacrifice ko muna in 2 weeks na hindi mag-upload ng latest video. So, yun guys. Hope this time is the right time para sa tatay ko. Naman yung tatay ko. Baka nagkakasakit na yun doon. Pati nanay ko may sakit na. Siyempre, ako panganay ako. So, yeah. You know how I hope you feel me. So, aral na tayo guys. Samahan niyo ako sa aking pangarap. See you in any other day guys. Wala nga PS, pahabol. Kasi alam nyo ba, nalungkot ako pero ganun talaga ang buhay. So, plan na sana ng nanay ko na pumunta dito at samahan ako sa board exam ko. Kaso, may sakit siya eh. Yung, nagkaroon siya ng parang nanggaling, basta may sakit siya na yung paa niya. Hindi siya masyado makalagad. Tapos, at the same time, may rayuma pa siya. So, ayun. Kaya nga ako, mag 1 week lang after 1 week uwi na ako. Kasi, sasamahan ko siya at maliligo kami sa sulfur. Hindi ko alam basta yung sulfur, nakakagaling daw yun. So, doon kasi siya gumaling noon. Tapos yun, wawa naman nanay ko. Ayun, nagkakasakit na. So, yun guys, yun lang ang pahabol ko. So, sabi ko, pagdasal na lang ako doon sa bahay. And, ayun, punta siya sa St. Clair as usual. Doon kami naghihingi ng blessing sa St. Clair. Kuminsan sa Immaculate Church of Buwak. Sa Mahal na Biglang Awa, doon kami pumupunta. Yeah, guys. See you in any other day. Maybe bukas mag-vlog ako, pero konti lang. So, malapit na. Yeah. The next day. So hi guys, hello. So the last video on my vlog, even though it is late upload, I do bulleting, I do revising of my notes. So yeah, this is voice over na lang kasi nag-aaral ako nun. So in fastest video speed na ito. So as you can see, if you are watching my YouTube channel before, I do live vlog of studying. Live yun guys. So I do always vlog how to bullet my questionnaires and how to summarize my notes on bulletin. So as you can see, nagtataka kayo ang mga notebook ko malalaki. Kasi once na i-open ko to, nakikita ko lahat. Mas tipid pati sa space. So nakikita ko lahat yung inaaral ko. Mas gusto ko malalaking notebook talaga. So yeah. Ito lang yung how I manage my time on the review. So, kasi sa review center kasi, ang lecture doon verbal. So, we don't give notes. Siyempre, may mga additional notes pa din. So, much better for me lang, ha? I do scratch notebook at first.
So, when I got home in the dormitory, I revised my notes doon sa magandang sulat at doon sa magandang notebook. At the same time, malaking notebook ang gusto ko kasi nakikita ko lahat ng aking inaaral. Pag open ko na ganun, malaki talaga. So, kaya nakikita nyo sa aking vlog, malalaki yung notebook ko. So, nasanay na ako sa malalaking notebook. Actually, when I was an accountancy student, malaki na talaga yung notebook ko. Sa mga previous year ko, doon lang ako nagmaliit na notebook. Kasi yung mga accountancy student, na-realize ko, bakit yung mga accountancy na kaklase ko, ang liliit ng notebook? Ganun. So, nakigaya na rin ako sa kanila. Nagliit notebook na rin ako. Nagliit. Kung gano'ng kaliit na notebook, gano'n kaliit ang bag. Ganun sa accountancy, guys. Kung ako'y accountancy, ang pagkakaiba, maliliit ang notebook namin, maliliit ang bag. Pero sa nursing, kung gaano kalaki yung mga books namin, ganun kalaki yung notebook. For me, kasi nasanay ako sa malalaking notebook, guys. Nung ako'y high school, malalaki din notebook ko na Catleya. Tapos galing pa sa ibang bansa yung iba. Binili ng dad ko, na tatay ko sa abroad. So, malalaking notes talaga. Kasi masarap mag-aral pag nandun na lahat eh. Isang page, maraming nakalaman. Hindi aksaya sa space and time. So, nung accountancy ako, maliliit talaga. Paliitan kami ng notebook. And pagka-graduate ko, nag-alak ko ng nursing, I decided na malalaking notebook ang gamitin. Kasi, pagbuklat ko, na doon na. Kasi more on theories and application eh. So, much better na malalaking notebook. So, yeah, as you can see, yan yung mga nire-revise ko, guys. Malalaki ang notebook ko. As you can see, mga Pukapad ako, guys. Pukapad is the best notebook. So, I highly recommend also the Muji notebooks, yung malalaking notebook talaga. Then, refill na lang kayo ng mga leaves niya. So, pag naubusan ng leaf, refill na lang. Yung leaves na lang bibili nyo. Nag-invest talaga ako dyan, guys. So, nabibili ko tong mga notebook na to kasi nagpa-part-time job naman ako as private duty nurse while on review. Kaya yung mga notebook ko malalaki. Although, expensive yung mga book na yun. Pero, yun ang gusto kong book. Doon ako mas nakakapag-aral na maayos kaysa sa maliliit. So, may mga maliliit na notebook sa National Bookstore. If yung kaya nyo lang. Pero, sa akin kasi, I highly recommend yung malalaking notebook. So, meron malalaking notebook sa National Bookstore din and SM. So, yun lang. Pero almost lang ginagamit ko talaga Pukapad and Muji. Yung maninipis ko na parang masu-shortage ka eh. So, bibili ka ulit ng malaking notebook. Mas maganda talaga yung Pukapad and Muji na lang. Kasi refill ka ng refill. Yung notebook kasi na malaki sa National is na 89 leaves lang yata yun o 90 leaves. Ganon. So, parang kulang pa yun. Eh, kung Pukapad naman, 1,500 leaf na yun. So, yun sa Muji naman, bibili ka ng folder, binder, bibili ka ng leaf. So, per pad yun na lang. So, mas tipid ba? Mag-invest na lang sa, sa binder, then bili ka na lang ng leaf. So, yun na masasabi ko. And if you're currently watching me right now, please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Hit the likes button and click the notification bell for more video updates. So, yeah, hindi ko kayo pino-force bumili ng mga notebook na meron ako. Doon lang sa kaya. So, sa kaya bumili. So, yun lang. Para lang sa akin, guys. Bye!